Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. 3 taon na rin natin tinatago to. Tinatago natin ang pag-iibigan natin na parang gumawa tayo ng kasalanan. Nababaliw na ako sa'yo. Si Jose Fernando Altamirano. Hindi mo ba nagustuhan? Pagugustuhan ko to kung di natin itatago ang pag-iibigan natin. Ikaw hindi respeto naman po sa akin, Ayaw mo Counselor. kang pagbigyan pero pagbayaw ko okay sa'yo? Puting sumunod ka na lang sa gusto. Paliwanag! Alfredo! Bakawalan mo siya, Jose Fernando! Alfredo, tulungan mo ako! Alfredo! Hindi! Ang babaeng nakapatay sa asawa ninyo ay si Soledad Romero. Hinahatulan siya ngayon ng 25 taon na pagkakabilanggo. Bakit ko pinabayaan ang asawa kong si Soledad na mabilanggo ng 25 taon? Doktor, anong sakit ko? Nalulungkot ako sa ibabalita ko. Dahil sa sitwasyon ninyo ngayon, alam kong hindi ito magandang balita, ma'am. Sabihin niyo na po, Doktor. Nagdadalang tao po kayo. Nauunawaan kong hindi kayo magiging masaya sa narinig ninyong balita, ma'am. Hindi maaari ito. Naiintindihan ko po kayo. Walang sino mang ina ang gugustuhin ipanganak sa kulungan ng anak niya. Ang payo ko sa inyo, pag lumabas na ang bata, ibigay ninyo ito sa ama niya o sa pwedeng mag-alaga sa kanya. Kung alam ko lang na mangyayari ang ganito, ayos lang sa akin isakripisyo ko ang sarili ko. Pero hindi ang anak ko. Hindi ako titigil na ipaghiganti ka, Jose Fernando. Kahit makalaya pa ang babaeng yun, hindi ko siya titigilan. Mararamdaman pa rin niya ang paghihiganti ko. Walang kapatawaran ang ginawa niyang kasalanan. At kahit mamatay pa ako, nandito ang anak mo para ipaghiganti ka. Araw-araw ko siyang tuturuan. Nakamuhian niya ang Soledad Romero na yon. Nakamuhian siya ng walang katapusan. Lakasan mo ang loob mo, Soledad. Ito na ang oras. Ngayon ka na manganganak. Relax lang. Relax lang. Doktor, ang anak ko po. Babae ang anak mo. Kasing ganda siya ng rosas. Babae siya. Ang anak ko. Ay, nakakaawa ka. Ano nang magiging buhay mo? Napakaganda at napakalusog ng anak mo. Bilang isang ina, alam kong maipagmamalaki mo siya. Soledad, gusto mo ba siyang makita?
Hindi ba napakaganda? Tama ka. Sobrang ganda niya. Pwede bang sa akin muna ang anak ko, Micaela? Oo naman, anak mo siya eh. Sige lang, ihahanda ko muna ang kuna niya. Ang anak ko. Nalulungkot ako na nabuhay siya sa magulong mundong ito. Ako ang nagdala sa'yo sa ganitong sitwasyon. Nararapat ba kay Alfredo ang ginawa ko para sa kanya? Hindi lang ang buhay ko, kundi pati na ang buhay ng munting anghel na ito ang tuluyang nasira. Ang anak ko. Ang anak ko. Naubos mo na, mahal ko. Naubos mo na ang gatas mo. May bisita ka, Soledad Romero. Soledad, Dolores. Nanganak ka na pala. Oo, 1 linggo na rin. At babae siya. Napakaganda niya. Ang saya-saya mo siguro. Siya ang kayamanan ko. Pero hindi magandang magkaroon ng bata rito sa kulungan. Ikaw, kumusta ka? Nasaan na ang anak mo? Anong nangyari? May sakit ba siya? Namatay siya. Paano yun nangyari? Nagkasakit siya. Akala ko simpleng sakit lang nung una pero biglang lumala ito. Kaya siya namatay. At saka, yung tinitirhan namin, malayo sa lahat. Wala ako mapag-iwanan kay Fedra pag dinala ko siya sa doktor. Tapos nung dadalhin ko na siya, patay na ang anak ko. Alam na ba ni Javier? Napatay na ang anak niyo? Hindi pa, Soledad. Hindi pa alam ni Javier kasi nasa trabaho pa rin siya. At hindi pa kami nagkakausap. Ano na lang ang magiging reaksyon niya pag nalaman niya? Dolores, bakit, Soledad? Ano yun? Gusto kong isama mo na ang anak ko sa inyo. Isama mo na ang anak ko. Siya ang ipalit mo sa anak mo. Pero hindi natin ito maitatago. Malalaman din niyang katotohanan. Hindi pwede. Walang ibang dapat makaalam nito. Kahit ang asawa mong si Javier, hindi dapat malaman ito. Hindi niya alam na patay na ang inyong anak. Bala ko itong sabihin sa kanya. Hindi. Wala kang sasabihin sa kanya, Dolores. Kapag umuwi na si Javier sa inyo, makikita niya ang batang ito na napakaganda. Sa bahay niyo. Siya na ang magiging anak mo. At kapatid din ni Fedra. Doon na kayo sa Mexico City para walang makapagsabi kay Javier ng nangyari. Hindi. Ayoko magsinungaling kay Javier. Gawin mo to para sa akin. Para sa ikatatahimik ng loob ko. Gagawin mo ito. Hindi ba, Dolores? Sige, Soledad. Maraming salamat, Dolores. Salamat. Mangako ka sa akin na ibabaon mo sa limot ang sikretong ito. Mangako ka sa akin, Dolores. Nangangako ako, Soledad. Mga anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Kunin mo na siya, Dolores. Iuwi mo na siya sa inyo. Huwag mo nang patagalin pang paghihirap ko. Kunin mo na siya at kalimutan niyo na ako. Ilayo mo na siya.
Ilayo mo na siya sa akin. O sige. Makinig ka. Pag lumaki na ang anak ko at tingin mo yun na ang tamang panahon, ibigay mo itong singsing. Pero wag mo akong babanggitin sa kanya. O kahit na anong tungkol sa akin. Ay, Diyos ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Dalawang taon na rin pala akong nandito. 20 taon. Diyos ko. Napatawad niyo na po ba ako sa ginawa kong pag-iwan sa anak ko? Kukunin mo na ba ito? Sige, kukunin ko na. Ay, naku. Alam kong lagot na ako sa inyo, Lolo Florentino. Akala ko hindi na ako makakapunta. Ay, marami lang po kasi akong inasikaso sa bahay at pag hindi ko yun ginawa, wala ring ibang gagawa. Hanggang ngayon kasi may sakit pa rin si Mama. Kumusta na si Dolores? Wala pa rin pinagbago, Lolo Florentino. Lagi pa rin sumasakit ang ulo niya. At lagi pa rin pong mataas ang presyon ng dugo niya. Kailangan niyang alagaan ang sarili niya, Rosalinda. Napakadelikado kapag high blood ang isang tao, Iha. Opo, pero lagi namang chine-check up ng doktor ang lagay ni Mama. Ay, pero madalas pa rin lumalala ang sakit niya nitong nakaraan. Tapos may mga pagkakataon pa na mas nagkakasakit siya. Sa tuwing ginagalit siya ng pasaway kong kapatid na si Beto. At alam niyo ba, natatakot po ako na baka isa sa mga araw na to, tuluyan na pong mawala ang mama ko. Rosalinda, Rosalinda.